Sa gitna ng pandaigdigang tunggalian para sa kapangyarihan, subukan ninyong hulaan kung aling bansa ang tinutukoy ko. Unang clue, wala ni isang patak ng krudo ang nagmumula rito. Upang makahinga ang mga mamamayan nito, 88% ng kinakailangang langis ay kailangang bilhin mula sa labas. Ikalawang clue, sa kanluran nito ay isang mortal na kaaway na may nuclear na armas at sa hilaga naman ay may naglalakihang pader kaya hindi ito makahakbang kahit 1 pulgada sa kalupaan. Ikatlong clue, ngunit ang Amerika at Sina-Iran at maging ang Rusya ay yumuyuko sa bansang ito. Tama, ito ay ang India. Nagbubulungan ng mga tao sa baitong balimbing na nakikiramdam isang oportunistang nagpapalipat-lipat ng pabor sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Totoo nga kaya nang magpataw ang Amerika ng pandaigdigang parusa laban sa Rusya? Pinagtawanan lamang ito ng India at patuloy na hinakot ang mga krudo ng Rusya. Nang maharang ang karagatan sa gitnang silangan at natataranta ang buong mundo, tanging ang India lamang ang binigyan ng libreng daan free pass ng Iran. Inilipat ng Apple ang production line ng iPhone sa India at ang mga dambuhalang kumpanya ng semiconductor mula sa Amerika ay pumila sa pintuan nito dala ang bilyon-bilyong dolyar. Hindi ito isang balimbing na nakikiramdam lamang. Ito ay isang bihasang manlalaro sa geopolitika na may hawak na 4 bilyong mamamayan at may kakayahang sakali ng leeg ng mga makapangyarihang bansa. Hindi lamang ito isang simpleng laro ng diplomasya. Ito ay isang hostage situation kung saan hawak nito ang buong pandaigdigang supply chain. Paano naging 3 VIP ang isang bansang nakakulong sa heograpiya na napapalibutan sa lahat ng sulok? Ang estratehiya ng India na ginawang sandata ang sarili nitong mga kahinaan, aalamin natin iyan ngayon. Kung bubuksan mo ang mapa, makikita mo ang kapalaran ng India. Sa kahabaan ng kanlurang hangganan nito nakalatag ang Pakistan na tila isang patalim. Ito ay isang mortal na kaaway na nakipagdigmanan ng 4 na beses mula nang magkahiwalay sila noong 1947. Parehong bansa ang nakatitig sa ceasefire line habang nakakasa ang kanilang mga nuclear warhead. Kung titingin ka naman sa hilaga, naroon ang China sa kabila ng Himalayas. Ang mga sugat ng digmaan sa hangganan noong 1962 ay hindi pa naghihilom at noong 2020 sa Galwan Valley dumanak muli ang dugo ng mga sundalo ng magkabilang panig matapos ang ilang dekada. Kahit na medyo humupa ang tensyon dahil sa kasunduan noong 2024, patuloy pa rin nagbabantayan ng dalawang bansa at nagpaparami ng mga pasilidad militar sa kahabaan ng hangganan. Sa silangan ay nakaharang ang Bangladesh at Myanmar at sa timog ay ang malawak at walang hanggang karagatang Indian Ocean. Sa madaling salita, ang tanging daanan ng India upang makahinga sa mundo ay ang karagatan. Ngunit maging ang rutang pantubig na ito ay hindi madali. Upang makarating ang isang oil tanker mula sa Persian Gulf patungo sa daungan ng India, kailangan itong dumaan sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin nito, tuwing magkakagulo sa gitnang silangan, maaaring maharang ang rutang ito na nagsisilbing daluyan ng kanilang buhay. Para sa isang bansa na may napakababang energy self-sufficiency rate, ito ay isang isyu ng buhay at kamatayan. Kung gayon, paano nakakatanggap ng mga love call mula sa malalakas na bansa ang bansang ito na nakagapos sa heograpiya? Ang sagot na nakakagulat ay nasa mismong posas na iyon. Kapag bumagsak ang India, hindi lamang ang India ang mahihirapan. Para sa Amerika, ang India ang katimugang haligi ng estratehiyang Indo-Pacific na naglalayong pigilan ng Tsina. Ang alyansang Quad na walang India ay hindi isang tatsulok kundi isang sirang patpat lamang. Para sa Tsina, ang India ay isang balakid sa kanilang Belt and Road Initiative at isang kakompetensya na posibleng kahati sa kapangyarihan sa Timog Asya kung hindi sila mag-iingat. Para sa Rusya, ang India ang kanilang pinakamalaking parokyano na bumibili ng mga armas mula pa noong panahon ng Unyong Sobyet. Para sa Iran, ang India ay isang malaking mamimili ng kanilang langis sa kabila ng mga parusa mula sa Amerika. Kailangan ng lahat ang India ngunit walang sinuman ang ganap na nakakaangkin sa India. Ang patakaran ng non-aligned movement na idinisenyo ni Punong Ministro Nehru noong dekada 1950 ay lumago at naging isang malaking bentahe leverage sa negosasyon pagkalipas ng 17 taon. Noong panahon ng Cold War, hindi kumampi ang India sa Amerika o sa Unyong Sobyet. Ang kalabuan na iyon ay tiningnan bilang pagiging pabago-bago ng isip noon, ngunit sa multipolar na mundo ngayon ito ay naging isang pambihirang yaman. Dahil hindi sila nakatali sa anumang kampo, nagkaroon sila ng baraha para makipagtransaksyon sa lahat. Nang umupo bilang punong ministro si Narendra Modi noong 2014, nagsimula nilang gamitin ang barahang ito ng agresibo. Noong Pebrero 2022, sinakop ng Rusya ang Ukraine. Agad na nagpataw ng mga parusa ang kanluran at kumalat sa buong mundo ang panggigipit na huwag bumili ng krudo mula sa Rusya. Ngunit hindi natinag ang New Delhi. Sa halip, ginawa nila ang kabaligtaran.
Bago magsimula ang mga parusa, ang krudo ng Rusya ay bumubuo sa wala pang 2% ng inaangkat ng India. Ngunit pagdating ng 2023, ang bilang na ito ay lumagpas na sa 30%. Hinakot nila ang langis sa presyong mas mura ng ilang $10 bawat bariles kumpara sa pandaigdigang presyo, naiinis ang Amerika. Habang sabay-sabay na ibinubukod ng mga kaalyadong bansa ang Rusya, tanging ang India lamang ang nagbingi-bingihan, ngunit hindi mariin na mapilit ng Washington ang India. Dahil kung aalis ang India, yayanig ang buong estratehiya ng Indo-Pacific. Sa Anti-China Containment Line na tinatawag na Quad, ang India ang namamahala sa katimugang axis. Kung mawawala ang axis na iyon, hindi kayang palibutan ng Australia, Japan at Amerika ang China ng mag-isa. Tamang-tama ang pagbasa ng gobyerno ni Modi sa sitwasyong ito. Habang bumibili ng langis ng Rusya, mas lalo pa nilang pinalakas ang kooperasyong militar sa Amerika. Kahit anong sabihin ng Washington, sumagot sila na ang seguridad sa enerhiya ng One. 4 bilyong mamamayan nito ang pangunahing prioridad. Ganito rin ang sitwasyon sa ugnayan nila sa Iran. Ang India ay namuhunan ng daan-daang milyong dolyar sa Chabahar Port ng Iran na target ng mga parusa ng Amerika. Ang daungang ito ang tanging ruta patungong Afghanistan at Central Asia na umiiwas sa Pakistan. Alam din ng Amerika ang halaga nito kaya napilitan silang magbigay ng exemption sa mga parusa. Sa isang banda, kumukuha sila ng mga yaman mula sa Rusya at Iran at sa kabilang banda, kinukuha nila ang payong panseguridad ng Amerika. Hindi ito two-timing o panloloko. Ito ay pagiging ambidextrous o paggamit ng parehong kamay. Ang pamana ng Cold War na non-aligned movement ay na-upgrade tungo sa isang pragmatikong diplomasya na akma sa ika-21 siglo. Kung noong panahon ni Nero ang layunin ay huwag kumampi kanino man, sa panahon ni Modi ang layunin ay makakuha ng praktikal na benepisyo mula sa lahat ng panig. Siyempre may kaakibat na panganib ang paglalakad sa alambreng ito. Nagbanta ang Administrasyong Trump na magpapataw ng 25% na taripa sa mga bansang nakikipagkalakalan sa Iran. Nanganganib din ang pamumuhunan ng India sa Chabahar. Ngunit hindi pa isinusuko ng New Delhi ang laro. Noong taglagas ng 2025, binisita ni Apple CEO Tim Cook ang New Delhi. Paglabas pa lang niya ng paliparan, sinalubong na siya ng mga flash ng camera mula sa media ng India. Ang dahilan ay simple, inilipat ng Apple ang sangkapat 1,000 port ng produksyon ng iPhone sa India. Sa loob ng taong 2025, humigit kumulang 55 milyong iPhone ang inassemble sa India na may katumbas na halagang 23 bilyon. 5 taon lamang ang nakalipas sa mga iPhone na gawa sa India ay bumubuo lamang sa 5% ng kabuuan. Ang China Plus One na estratehiya ng Apple upang bawasan ang pag-asa nito sa Tsina ay tumama ng husto sa India. Hindi lang si Tim Cook ang gumawa nito. Ang kumpanya ng semiconductor sa Amerika na Micron ay namuhunan ng 2.75 bilyon sa Sanand, Gujarat upang magtayo ng pabrika ng semiconductor packaging. Ang pabrikang ito ay nagpadala ng kauna-unahang chip nito noong Pebrero 2026 at kasalukuyan nang nasa full commercial production. Ito ang kauna-unahang made in India chip na ginawa sa lupain ng India. Bakit India? Una, mura ang pasahod. Ang average na sahod kada oras ng isang manggagawa sa pagmamanupaktura sa India ay wala pa sa kalahati ng sahod sa China. Ikalawa, nakakapagsalita sila ng Ingles. Ang India ang may pinakamalaking pool ng mga manggagawa sa mundo mula sa mga ininyero tagapamahala hanggang sa mga manggagawa sa pabrika na nakakapagkomunika sa Ingles. Ikatlo, nagbubuhos ng pondo ang gobyerno. Sa ilalim ng patakarang Make in India ng gobyerno ni Modi, higit sa 10 bilyon ang ipinangakong subsidyo para lamang sa produksyon ng semiconductor. Siyempre, may mga anino ring ito. Mahina pa rin ang infrastruktura. Madalas ang brownout at mas mahal ang gasto sa logistika kumpara sa Timog Silangang Asya. Ang burokrasya ay kilalang-kilala sa pagiging mabagal. Kung nais ng isang dayuhang kumpanya na magtayo ng isang pabrika, kailangan itong makakuha ng 12 ng mga permit. Kaya naman ang Samsung at TSMC ay hindi pa nagtatayo ng mga advanced na pabrika sa India. Maaari silang mag-assemble doon, ngunit ang mga pangunahing proseso ng pagdidisenyo at pagmamanupaktura ay nananatili pa rin sa Taiwan at Timog Korea. Gayunpaman, malinaw ang direksyon. Habang lumalalim ang sigalot sa pagitan ng Amerika at Sina, tumataas naman ang estratehikong halaga ng India. Ang India lamang ang kaisa-isang bansa sa mundo na may 3 katangian ekonomiya na may sapat na laki para palitan ng China lakas paggawa na nakakapagsalita ng Ingles at isang demokratikong sistema. Ngunit sa likod ng magagandang numero ay may mga bitak. Ang unemployment rate ng mga nagtapos ng kolehiyo sa India ay umaabot sa halos 30% at 2003 ng kabuuang walang trabaho ay may antas ng edukasyon na kolehiyo o higit pa.
Milyon-milyon ang nagtatapos sa kolehiyo bawat taon ngunit kulang na kulang ang mga trabahong gusto nila. Kahit na lumalago ang industriya ng IT services at parmasyutiko, limitado ang kakayahan nitong sumipsip ng mga manggagawa. Ito ang tipikal na halimbawa ng jobless growth kung saan dumarami ang mga pabrika ngunit hindi ganoon karami ang nadadagdag na trabaho. Isang malaking hamon pa rin ang sitwasyon ng mga kababaihan. Ang labor force participation rate ng mga kababaihan sa India ay nasa humigit kumulang 33% batay sa pamantayan ng ILO na malayong-malayo sa pandaigdigang average na 51%. Bagamat mabilis itong bumubuti sa mga nagdaang taon, daan-daang milyong kababaihan pa rin ang hindi makapasok sa trabaho kahit na mayroon silang pinag-aralan. Nangangahulugan ito na kalahati ng 1.4 bilyong populasyon ay hindi lubos na nagagamit sa gawaing pang-ekonomiya. Ito ay isang structural na panganib kung saan ang demographic dividend ay maaaring maging isang pasanin. Bagamat legal na inalis ang caste system, nananatili pa rin ang mga bakas nito sa buong lipunan. May mga hindi nakikitang pader pa rin na gumagana pagdating sa pagpili ng trabaho, pag-aasawa at maging sa lugar ng tirahan. Ang alitan sa relihiyon ay kumukulo rin sa ilalim. Habang lumalakas ang nasyonalismong Hindu, tumitindi ang panggigipit sa mga minoryang Muslim. Ang alaala ng 2002 Gujarat riots ay hindi pa rin nabubura. Ang bottleneck sa infrastruktura ay nagiging pabigat sa pagpapalawak ng pagmamanupaktura. Ang supply ng kuryente ay hindi matatag at ang mga kalsada at daungan ay hindi makasabay sa demand. Mas malala pa rito ang kakulangan sa tubig. Ang level ng tubig sa ilalim ng lupa, groundwater, sa mga pangunahing lungsod ng India ay bumababa taon-taon at ang ilang mga lugar ay nakaranas na ng day zero. Kailangan ng tubig upang mapatakbo ang mga pabrika, ngunit ang tubig na iyon ay natutuyo na. Mayroon ding babala para sa Timog Korea. Minsan din nating naranasan ang kaluwalhatian ng mabilis na pag-unlad, compressed growth, ngunit sa likod nito ay naroon ang kapalit na pagpapaliban sa karapatan ng mga manggagawa, pagkasira ng kalikasan at ang monopolyo ng mga chaebol. Nasa simula na ngayon ang India ng daang iyon. Kung kanino mapupunta ang bunga ng pag-unlad ang siyang magdedetermina sa kinabukasan ng bansang iyon. Kung titingnan ang trajectory ng India, tila nakikita natin ang Timog Korea noong dekada 1970 hanggang 1980s, mga patakarang pang-industriya na pinangungunahan ng Estado export drive at pag-akyat sa dayuhang kapital, pareho silang nakaranas ng pananakop ng kolonyalismo at parehong nagmula sa kahirapan pagkatapos makamit ang kalayaan. At pareho nilang ginamit ang kanilang geopolitical na lokasyon bilang estratehikong yaman. Ang Korea ay nakakuha ng payong pansiguridad at suportang pang-ekonomiya mula sa Amerika bilang frontline ng Cold War, habang ang India naman ay nakakuha ng posisyon kung saan nililigawan sila ng magkabilang panig sa gitna ng tunggalian ng Amerika at Sina. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Ang Korea ay maliit. May 50 milyong populasyon at 100,000 square kilometers na lawak. Mabilis na nakarating ang mga patakaran ng sentral na pamahalaan sa bawat sulok ng bansa. Isang Gyeongbu Expressway ang tumawid sa buong bansa at isang Pohang Steel Mill ang naging makina ng industrialisasyon. Mabilis ang pagdedesisyon at mabilis din ang paggawa ng mga rebisyon. Ang India ay isang kontinente. May 28 estado, 22 opisyal na wika at libu-libong caste. Inabot ng ilang taon bago ang patakaran mula sa New Delhi ay maipatupad ng pareho sa Tamil Nadu o Bihar. Ang estruktura ng federalismo ang nagpoprotekta sa kanilang demokrasya, ngunit ito rin ang nagpapabagal sa bilis ng mga reforma. Inabot ng 17 taon bago na ipatupad ng gobyerno ni Modi ang Goods and Services Tax GST noong 2017. Napakahirap maging ang pagbuo lamang ng isang pinag-isang merkado. Iba rin ang kanilang panimulang punto pagdating sa edukasyon at infrastruktura. Noong dekada 1970 na ibaba na ng Korea sa single digit ang illiteracy rate nito. Samantala, ang illiteracy rate ng India ay nasa 26% pa rin batay sa census noong 2011. Sa mga kalsada, daungan at power grids, napakalinaw ng agwat. Inilatag muna ng Korea ang pisikal na pundasyon na naging daan para sa mabilis na paglago, samantalang ang India ay kailangang pagsabayin ng pag-unlad at pagpapatayo ng infrastruktura. Kaya naman malaki ang posibilidad na magiging mas mabagal ang paglago ng India kaysa sa Korea. Ngunit ang pagiging mabagal ay hindi nangangahulugang mabibigo sila. May pagkakataon ng India na maiwasan ng mga kapalit na binayaran ng Korea ang pagkaantala ng demokrasya, sakripisyo ng mga manggagawa at pagkasira ng kalikasan. Siyempre, bukas din ang posibilidad para sa kabaligtaran nitong senaryo. Ang pagpiling gagawin ng India sa pagitan ng bilis at balanse ang siyang magdedetermina sa susunod na 20 taon, kung saan may bitak doon din sumisibol ang pagbabago. Hindi bulag ang gobyerno ng India sa mga problemang ito.
Sa halip sinusubukan nilang harapin ito ng diretsahan. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanilang digital public infrastructure. Halos 1.4 bilyong tao na ang nakarehistro sa isang biometric ID system na tinatawag na Aadhaar. Sa sistemang ito, konektado ang mga bank account, mobile phone at mga benepisyong pang-welfare. Nilalaktawan nito ang korupsyon sa middleman kaya direktang natatanggap ng mga benepisyaryo ang mga subsidyo mula sa gobyerno. Ang UPI Unified Payments Interface, isang instant payment system, ay nakakakuha rin ng pansin ng mundo. Ang buwanang bilang ng transaksyon ay lumalagpas sa 18 bilyon at ang taunang halaga ng transaksyon ay higit na mataas kaysa sa GDP ng India. Kahit ang mga nagtitinda sa kalye at mga driver ng rickshaw ay tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng QR code. Ang salitang financial inclusion ay nagiging totoo na. Isa itong tahimik na revolusyon na nag-aahon sa ilalim ng lupa na ekonomiya at tinatanggal ang inefficiency ng isang cash-based economy papunta sa liwanag. Bumibilis din ang pagpapalawak sa base ng pagmamanupaktura. Ang Production-Linked Incentive PLI scheme ng gobyerno ni Modi ay nangako ng bilyon-bilyong dolyar sa mga subsidyo sa apat na pangunahing industriya kabilang ang semiconductor, electronics, baterya at parmasyutiko. Ang pagpasok ng Apple at Micron ay resulta rin ng patakarang ito. Ang estratehiya ay makaakit ng dayuhang kapital habang pinapalago ang sariling supply chain sa loob ng bansa. Mayroon ding mga hakbang para sa reforma sa edukasyon. Idineklara ng National Education Policy na inilabas noong 2020 ang pagbabago mula sa edukasyong nakabatay sa pagsasaulo tungo sa edukasyong nakabatay sa kakayahan. Ang pangunahing layunin nito ay ikonekta ang vocational training sa edukasyon sa kolehiyo at palawakin ang mas mataas na edukasyon na gumagamit ng mga lokal na wika. Bagamat aabutin pa ng panahon bago ito tuluyang maramdaman sa mga aktwal na paaralan, malinaw ang direksyon nito. Siyempre, hindi malulutas ng patakaran lamang ang lahat. Ang kalidad ng pagpapatupad, kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at paglaban ng mga may kapangyarihan vested interests ang magiging mga variables. Ngunit ang kawalan ng determinasyong magbago ay ibang-iba sa mabagal na pagbabago. Ang India ngayon ay nasa gitna ng isang malaking eksperimento. Ito ang pinakamalaking demokratikong eksperimento sa buong mundo na nilalahukan ng 1.4 bilyong tao. Naupo ang India sa laro, hawak ang isang mahinang baraha. Isang lupaing walang ni isang patak ng krudo, dalawang kapitbahay na may nuclear na armas at ang mahabang anino ng pananakop ng mga kolonyalista. Ngunit hindi natalo ang bansang ito. Sa halip, ginawa nilang leverage ang kanilang mga kahinaan upang hilahin ang mga makapangyarihang bansa sa hapagkainan ng negosasyon. Langis mula sa Rusya, payong pansiguridad mula sa Amerika, at ang pangangailangan ng kanluran na bantayan ng China. Kinuha ng India ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Ang 1.4 bilyong populasyon ay hindi naging pabigat kundi naging sandata. Isang domestic market na pinagnanasan ng mundo, batang lakas paggawa na nakakapagsalita ng Ingles at ang kaisa-isang ekonomiya na may sapat na laki para palitan ng China. Dumating ang Apple at dumating ang Micron. Ang India hindi na ang call center ng mundo. Pinapangarap na nitong maging pabrika ng mundo. Siyempre, malinaw ang mga panganib. Kawalan ng trabaho ng mga college graduates, pagkakahiwalay ng mga kababaihan sa gawaing pang-ekonomiya, alitan sa relihiyon, kakulangan sa tubig at bottleneck sa infrastruktura sa likod ng nakasisilaw na kwento ng pag-unlad ay may malalalim na bitak. Bukas din ang posibilidad na maging isang kalamidad sa populasyon ang inaasahang demographic dividend. Ngunit kailanman hindi pinagkatiwala ng India ang sarili nitong kapalaran sa iba. Ang tradisyon ng pagiging non-aligned, ang matibay na paninindigan sa demokrasya at ang pangarap ng 1.4 bilyong tao ang siyang makina na nagpapatakbo sa bansang ito. May mensahe rin ito para sa Timog Korea. Pakiramdam natin ay napipilitan tayong pumili sa pagitan ng Amerika at Sina, ngunit ginawa ng India ang hindi pagpili bilang isang estratehiya. Hindi lamang ito simpleng paglalakad sa alambre. Natutunan nilang sumayaw sa ibabaw nito. Siyempre, hindi direktang maia-apply ang pamamaraan ng India sa Korea. Iba ang laki, iba ang estruktura ng alyansa, at iba ang kasaysayan. Ngunit ang aral na kailangan nating palawakin ang ating imahinasyon sa diplomasya ay nananatiling wasto. Inaasahan na sa loob ng susunod na 10 taon ang India ay magiging ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ano kaya magiging hitsura ng bansang ito pagdating ng araw na iyon? Ang enerhiya ba ng 1.4 bilyon ang magiging makina ng pag-unlad o magiging isa itong malaking bomba ng hindi pagkakapantay-pantay? Wala pang nakakaalam. Pero may isang bagay na sigurado, ang baraha ng India ay hindi pa ganap na naibubunyag. Kung naging kapakipakinabang at kawili-wili ang video na ito ng Pandaigdigang Ekonomiya, mangyari po lamang na mag-subscribe at ilike ang video. Malaking tulong ito para sa paggawa namin ng mga susunod na video.
Magkita-kita tayo sa susunod.